Alright, good morning. Subukan natin ngayon gamitin sabay-sabay tatlong camera. Medyo makalimlim ngayon, sana hindi umulan. Meron lang akong errands. Punta ako sa my mother-in-law. Sa aking kamag-anak dito sa may Pilinvest. Time check 10:16 PM. Maganda ang panahon, hindi masyadong mainit. Malamig. Ganyan, masarap mag-ride. Bah, pakitang gilas yung pulis ah. Dadaytona din ah. Ha? Ayos. Siguro pupunta ng Karingal to. Nahihitan ako eh. Dito tayo sa shortcut. Sana ma-maintain hanggang mamaya pagbalik ko. Makulimlim. Pero wag uulan. Kasi corny naman. Chinese New Year tapos oo nga pala no, Chinese New Year today. Gong hei fa choy. Oh, yung may mga tikoy dyan, pahingi naman. Sino kaya mga kaibigan kong mga incheck? Usually pinamimigay lang yung mga tikoy eh. So, sana mabigyan ulit naman. Sarap yung lulutuin. Tapos lalagyan mo na itlog. Sarap. Merienda na naman. Sana may magbigay. May mga ating mga friends. Pwede ko bang sabihin, oy mga katikoy, pahingi naman. Parang maganda magpunta ngayon sa Binondo ah. No? Kaya lang matraffic. Pero nakaschedule kami ng rides doon. Baka tomorrow, pagka nag-confirm yung mga kasama, para makakain ulit ng siopaw. Mami. Tsaka makabili ng, alam mo yon, yung hopia ube, no? Imbitin. Oo, di ba? Sarap yun eh. Ang lamig talaga. Ang sarap mag-ride. Kumusta na kaya yung Marilaki ngayon? Parang tahimik yun eh. Ha? Kasi gumawa sila ng ingay lately dahil sa aksidenteng nangyari doon. Pati yung Senado, pinakikialaman na. Tinawag na yung Highway Patrol Group, yung local government, pinamamanduhan na yung lugar. Bagay matagal ng issue yun eh. Hindi mo pipigilan yung mga tao doon, even the locals eh, nakatira doon. Ito yung mga nag-show doon, mga dayuhan. Pero yung even yung mga locals doon, pag napapansin mo, wala silang helmet. So hindi naman sila nag-show. Yun talaga lang yung mode of transportation nila. Sanay na sanay. No? Eh siyempre, yung mga dumadayo doon, no? Katulad namin, dayuhan kami. Dapat naka full gear, tapos respeto doon sa mga tao na nadoon, di ba? Ibig nakakadamay pa ng mga tao, no, na iba na ano, naiistorbo, hindi na mahirap. Parang yung isang sikat na event, di ba? Yung kinabibilangan ng mga big bikes, once a year ginagawa, di ba?
Pinagbawal na din yun. Ngayon, kasi nga, nagreklamo din yung mga taga roon, mga locals. Nadadamay, maraming nadali. Kaya wala na yun, pinistop na. Yung mga dumadayo naman kasi dyan sa Marilake, no? Ayon sa source, magkakaroon naman ng malaking racetrack dyan eh. May murong. Antayin na lang yun. Huwag muna sila mag-practice dito sa Marilake bilang the largest track in the Philippines. Napaka-delikado naman ginagawa dyan. Ilang beses na naman nakapunta dyan eh. Marilake. Pero ang ginagawa namin, mas maaga kami. Maganda kasi pag maaga, wala pa masyadong tao. And by the time na nandyan na yung majority ng mga riders, pabalik na kami, pauwi na. Kaya usually yung mga pitik namin sa pauwi na lang. Wala masyado doon sa papunta kasi masyadong maaga pa. Doon nata nangyayari, maraming show eh. Pagka yung ano na, anong oras yon, mga between 11 o'clock hanggang mga 4 o'clock. Yan, madami dyan. Yung iba naman, kakilala ko, nagra-ride sila sa gabi. Kasi nga daw walang mga, alam mo, mga reckless na mga riders. And they feel safe. Kasi nga walang masyadong nagra-ride. Ang disadvantage naman sa gabi, nawala yung purpose. Kaya ka nga nagra-ride doon kasi gusto mo ma-relax dahil sa view. Diba? Pag gabi, wala kang view. Tapos kung ano pang katatakutan yung mga nakikita doon, may nakaputi, baka may pumara sa'yo, diba? Yung mga ganon, no? Bagay, kanya-kanya lang naman ang trip, no? Walang basagan ng trip. Kung yun ang gusto nila sa gabi, bagay, malamig eh. No? Sa isa ko ngang vlog, sinabi ko na gusto ko mag-ride sa gabi. Kasi nga, may ilaw, kita mo agad, sa mga, especially sa mga intersections, makikita mo kaagad yung ilaw nila. So alam mo na may parating na sasakyan. Though meron din ng mga disadvantages katulad na na-mention ko doon. Ingat-ingat mo na. So depende. No? Basta mag-iingat lang tayo, no? Bago ko umalis, magdadasal ka. Kasi hindi mo hawak ang sitwasyon, di ba? Laging alam naman natin na safety is not the absence of danger but the presence of God. Walang mas makakaproteksyon pa sa'yo kundi si Lord lang talaga. Kaya yun, dadasal tayo bago tayo umalis. Bah, ang luwag dito ngayon ah. Yan ang maganda dito sa Commonwealth eh. Naglagay sa dedicated for the motorcycle lane. No, yung iba, ayaw dito. Baka hindi sila dedicated. Yeah. Ayan. Maganda na oh, inaayos nila. Dati kasi lubak-lubak ito eh. Masyadong matalbog. And here sa Commonwealth, you have to observe also yung maximum speed na 60 kilometers per hour. Napakaluwag oh. Samantalang pag ordinary day dito, punong-puno. Napakaluwang na eh. Ilang lanes yan? 1, 2, 3, 4, 5, mga 6. 6 to 7 lanes ata ito. Diba? Masyadong malapad na. Pero napupuno pa din yan. Ganon karami yung mga sasakyan. Ewan ko lang, pagdating ng 2028, sabi nila, itong MRT Line 7 ba ito? Matatapos daw yan by the end ng current term ng administration. Originally, projected to be completed by 2025. Because of the pandemic, nagkaroon ng significant delay. Pero, ngayon, itutuloy na yan. Come 2028, baka ma-inaugurate na yan. Baka makabawas ng mga magdadala ng sasakyan, magdadala ng motor.
Kaya lang, between now and then, kailangan mga tao siyempre, magpatuloy sa kanilang mga buhay. Kaya yung iba doon, bumili na rin ng sasakyan. Kaya by the time, madami rin may sasakyan siguro. Madami nakamotor, madami. Kasi ang panglaban mo lang talaga dito, katulad ng sinasabi ko lagi, the power of two wheels. Oh, yun yung nakita ko solusyon sa traffic eh. No? Two wheels. No? Ayan, may upload ako na vlog ko kagabi. Makikita nyo doon, o nung isang gabi pa lang. Paano ko lusutan yung mga traffic, no? Hindi mo kailangan magkamote. Basta magkaroon ka lang ng parang space na maliit, makakalusot ka na tuloy-tuloy. Kahit hindi mabilis. Kasi naman stuck pa doon sa traffic, mas mahirap. Yan, katulad nito. Kung maluwag naman ngayon, pareho lang siguro kung nag 4 wheels ako. Pero mas gusto ko talagang mag-2 wheels. Damang-dama ko kasi yung ano. Hangin, pati alikabok. Pag naka 4 wheels ka, boring eh. Kaya aircon. Doon nakakatulog yung mga tao para hinihili. Samantalang dito, naka 2 wheels ka, dama mo lahat, amoy mo lahat, ramdam mo lahat, rinig mo lahat. Diba? Kaya walang tatalo sa pakiramdam na nagto-2 wheels. Yan, di ba? Shout out sa mga lahat na nagto-2 wheels. Di ba? Nakaka-relate kayo, sinasabi ko, di ba? Ingat-ingat nga lang. Yung mga nakikita naman natin ng mga disgrasya, hindi naman yun, exception lang yun. Tingin ko majority pa rin dyan, beneficial, no? Yung mga nangyayari, syempre it happens. Even sa mga naka 4 wheels, nangyayari din naman yung mga ganun. Kahit nagko-commute ka nga lang, nangyayari yung mga ganun. Yun nga lang, bago ka sasabak sa ganitong mode of transportation, kailangan nga alamin mo, mag-aaral ka. Kung kailangan mo, maganda yung ginagawa, yung nire-require ngayon ng LTO bago ka bigyan ng lisensya, kailangan mag-aaral ka muna. Kailangan maging ready ka. Pagpasok mo dito, kasi hindi basta-basta yung porke natuto, tinakas mo yung motor ng tatay mo. Sabi mo, marunong ka ng magmotor. Hindi po ganun yun. Kailangan merong pag-aaral, merong ensayo. Ako naman mabilis akong natuto. No? Sabihin, ang inaral ko na lang yung pag-operate itong 2 wheels. Kasi matagal na po ako may lisensya at nasa kalsada. I think malaking bagay yung dapat alam mo na yung galawan sa kalsada eh. Yung behavior ba ng mga sasakyan, driver, 2 wheels, public transport, pedestrian. Kabisado mo na, paunang nakita mo, alam mo na kaagad. No? At yun ay natututunan over time, experience. No? No, katulad ng ganyan, parang may hinahanap yan, kaya bagal na bagal yan. Diba? Kaya mo lang, kanino ka pupunta, ano sa jam mo, ayos naman. Mababait ang mga guard dito. Ganda rin dyan eh, kasi parang sobrang tagal na ng mga gwardiya. Dati mga bata pa yun eh, ngayon medyo may edad na. Ibig sabihin, nagtagal sila dyan. Kaya familiar na yung mga residente dito. Ang ganda rito. Tahimik. Pag nandito ako, dahan-dahan kasi maingay yung aking muffler. Pinagbabawal dito yung maingay yung muffler. Siyempre out of respect. Ganda rito. Tahimik. Ito yung kauna-unang subdivision ng Philinvest. Tahimik. Yan, malapit na tayo. Ganyan lang yung panahon. Gusto ko yan eh. Hindi masyadong mainit. Time check.
10:31. Yung mga 15 minutes ko tinakbo. Lapit lang naman. Relax pa nga lang yun. Kasi may speed limit. Hindi tayo makapagkamote. Alright, here we go. Here we are.